Mga kablog-vlog, welcome back sa my channel. Samahan nyo ko ngayon, tara na. Dito kami ngayon sa Grand Summit. May meeting kami, meeting ang transport sa Region 12. Dito sa likod ang Robinson. Tara, pasok tayo. Ayan, dito po yun, Grand Summit Hotel. Yun ang mga kasama ko. May ibang transport, nandito na sila. Ayan na si Chairman. Timing good pa. Sabayot ka. Grand Summit Hotel. Tara, pasok tayo. Ayan, dito na silang lahat. Ang ganda ng Grand Summit Hotel. Ano pa dito sa loob, oh? Kanlaon. Wait, taga-Region 12 ka na. Poland. Maganda dito. Ganda, carpet. Nagsidatingan na yung mga transport ng ibang lugar. Yan sila. Oy, against the light. Dito lang guys. Yan, bago makapasok, mag-log in muna. Para makapasok sa loob. Lista mo na ang pangalan. Dito kami sa Dumper Party List. Sa ballroom. Our beloved Congresswoman Claudine Diana D. Bautista Lim from Dumper Party List. And also, we would like also to acknowledge the presence of our regional directors from LTFRB, Regional Director Region 11, Benito Llanos III, and also our Regional Director in Region 12 from LTFRB, Regional Director Paterno Padua. So, before we formally start, ayon sa Instagram post ni Kathleen ay nakalipat na siya sa kanyang bagong bahay. At si Daniel naman ay ang ganap naman kay Daniel is tumutulong siya sa mga batang may cancer. Okay, yun na. Pero yun hindi yan yung trabaho ko ngayon. Okay? Ang trabaho ko ngayon is welcome first to our Congresswoman Claudine Bautista Lim and ang Dumper Party List. Ma'am, welcome ma'am for sa attention. And of course kay RD Dondon Llanos, yung kapitbahay natin dito. At palaging bisita rin natin yan. Maraming salamat po. And I want to have a call sa pagpakita nyo at pagpasalamat ko na rin sa inyo ng kung ano yung 100% consolidated region. Yung galing sa Cotabato Province.
Asan kayo? Galing sa Sultan Kudarat area. Naman. Yung galing sa South Cotabato. Sarangani. General Santos. Yeah. Okay. Marami ang General Santos. Thank you sa inyong attendance. At sa iba pang nag-attend dito, alam kong nagmadali kayo dahil napagkamalan yung transport summit ito. Okay? Sabi nila wala namang preparasyon si Ate Padua ng transport summit. Bakit meron yung nagkamali pala? Yung venue natin na summit sa kayong transportation meeting, pinag-isa nyo. Hindi yun. Ito yun. Natin. Let's thank you ma'am for organizing this and informing us ng about the transport sector natin na masyado ngayong controversial pero parang hindi nangyayari sa atin ngayon dito, no? Okay. We have Piston. Saan naman ni Bella? Meron? Piston. Si Kwan ba? Mga kanyan. Dari. Dari, baka gusto mo magsalita? Ay, okay na. Yung all the rest na hindi ko, I want to recognize also yung effort natin. And staying up there is yung pag 100% natin, yung recognition natin sa pag-aakyat natin is madali lang. Pumunta doon. What is challenging is yung how to stay there. So ipakita rin natin sa ibang region na doon tayo nag-aantay sa kanila mag 100%. Kasi no way to go yan sila. Mag 100%. Okay? So, hindi ko na kukunin yung time ng iba. Welcome, and dito sa Jensen, ang sinasabi nila is, wow, Jensen, home of the champion. So we'll do that dito yung sa Jensen, but I'm talking about the whole region. Yung bar, nandito na ba? They'll be coming, sige. Okay na lang din yung we can disseminate what is taken for this event. Yun lang, maraming salamat po ma'am at welcome. Taga Mindanao. Welcome to Mindanao. Sabi ni ma'am, welcome to Mindanao. Kung dili ma'am, Bisaya ako. Ma'am, Bisaya ako, taga Davao Occidental ako. Actually, silingan rata na Reso mao ang representative sa Davao Occidental. Ikaduha na ako ni na termino bilang representative sa Dumper Party List sa transportation sector. Akong bana, si ASEC Tracker Lim is the Assistant Secretary for DOTR, Road Non-Infrastructure. So, tanang concerns with regards sa modernization is under pod sa iyaha. So, mapasalamaton ko nga nagpadala og representative aron kung naapod tayo mga concerns, pwede nato directly ma-address or directly ma-address sa DOTR for their comments. No? So, kaning akong pagpatawag, we did this in Region 11 a few weeks ago. Ako apong gipatawag ang atuang mga transportation co-ops directly after sa pronouncement sa Senate nga ilahang ipa-suspend ang modernization program sa gobyerno, which dili jud ko mosuporta. Kay ako, sugod nga nilingkod ko as congresswoman, I've been very supportive of the modernization program. 2019 pa kay Secretary Art Tugade, ako ang first task before was katong mga grupo nga, di ba, mag-deadline for consolidation December. Katong una pa yun, December ang deadline for consolidation. So nanawag sa kuha mga transport groups sa Manila and looking for an audience sa kuha, makig-meeting kung pwede ba daw tabangan ako sila nga pwede ba nato ma-suspend or ma-extend ang deadline for consolidation. So ang akong unang gibuhat, gitawagan ako si Secretary Tugade, isulatan sad nako ang iyang opisina o si Chairman Delgra during that time. And mapasalamaton ko na nagawas sila og memorandum o nakabutang yun sa ilahang memorandum nga because nagsulat ang Dumper Party List, i-extend nila ang deadline for consolidation. Mautong na-extend ang deadline, wala nag-push through og December. Kay ingon ko, dilipat pandemic that time, magpasko eh. So ang concern sa mga operators and drivers during that time, ma'am, magpapasko po. Tapos magpakunan kami ng prangkisa kasi hindi pa kami nakakonsolidate.
So, murag di po nato kaya no nga pabayaan lang nato nga magpasko unya ang mga ubang transportation groups mawalaan silang prangkisa nila. So, nalipay ko nga naminaw ang LTFRB, naminaw si Secretary Tugade o natugtan. So, ever since ako ang yung advocate nga tabangan nato na maka-move forward ang modernization program sa government. Mayo gani mo diri sa Region 12 kay kamura jud ang 100% consolidated, no? So, what an achievement. What an achievement yun. Because based ako ang panghimamat sa mga ubang regions at sa mga ubang grupo, of course, naapay hesitations, naapay paglisod na 100% consolidated ang mga regions sa Pilipinas when it comes to the modernization program. So after atong pronouncement sa Senate, nagpatawag ko sa Davao meeting kay they were very concerned unsa nay mahitabo kung masuspend ang modernization program. So thankfully, nagawas og statement si Presidente and most na ako ang gi-relay dito sa among meeting sa Davao nga dili ipasuspend ni Presidente ang modernization. Ipadayon nato ni. Kay kaluluoy ang 83% na niuban sa programa. And then ang mga utang ninyo inyuhan kung isuspend nato ang programa unsaon na lang ang ato ang mga obligasyon sa bangko, di ba? So magpasalamat ta nga naminaw ang presidente sa 83% majority nga ipadayon ang ato ang modernization program. Now, kung wala mo na sayod, I want to relate to you unsa akong effort na gibuhat with regards to the modernization program. 2024 budget sa modernization program, pagpasa ana sa mua dito sa Kongreso, zero ang budget ana. Totally zero. Meaning, wala gihatagan og budget sa gobyerno ang modernization program. So, unsaon pag-usad sa ato ang modernization program kung walay budget? Mura lang nag-opisina, unsaon paglihok sa opisina kung walay budget? Unsaon pag-ihok sa balay kung walay budget? Diba? So, ang akong gibuhat, gistorya na ako si Speaker Romualdez, gistorya na ako si Senate President Mig Zubiri, nagsulat sad ko kung pwede ba butangan nato budget ang ato ang PUVMP because based on the National Expenditure Program or the 2024 budget, the line item for the PUVMP was zero. So, ako ang lihok, ako ang gihangyo sila nga pwede ba butangan nato og budget ni. And thankfully enough, from zero, nahatagan og 1.6 billion pesos ang ato ang modernization program. So, karong tuiga 2020